So, good evening, guys. Thank you again for participating in our webinar, free webinar brought to you by Tickmill. And of course, our community, Asasi Crypto and Forex community. And I know, kasama na kayo sa community natin yun, bukod pa dun sa mga nasa VIP natin na one-on-one mentorship. So, ano to, nung Friday, pinag-usapan natin yung FBG strategy and then ano ba yung mga mahalagang FPG. So, sa ngayon, yun din ang pag-uusapan natin ngayon. Pero meron tayong easy method na silver bullet. So, silver bullet ito. Ang maganda nito, dito na pumapasok yung ICT time algorithm. Ibig sabihin, doon ka lang sa oras na yun magte-trade kasi doon lang yung malakas yung probability. Sang-ayon na rin sa mga napag-aralan noon, not only by ICT actually. Kung ikaw ay nag-gold batch trading o iba pa, no, even yung mga magagaling natin sa smart money concept, andyan sila Faiz, sila Casper, no, nagtuturo rin sila ng silver bullet, no. Dati nag-discuss tayo ng silver bullet pero pahapyaw lang, pero palalalimin natin ngayon 'yan. So, hindi na tayo magpapatagal pa. Okay, mag-share screen na ako. Hmm, kuhanin ko lang yung... una muna, gusto kong i-double check guys. Klaro ba yung aking sounds and yung screen ngayon na nakikita nyo, yung bullish fair value gap. Can you type 3 kung klaro naman lahat? Can you type 3 kung klaro naman tayo sa sounds? Walang problema sa sounds saka sa share screen natin ngayon. Gusto ko lang malinaw kung okay lahat. Okay, Sir Mike, Ma'am Jessica, Sir Remboy, Charlie. Klaro ba sa inyo guys, sa iba? Sir Bong, okay? Klaro naman kay Ma'am Cecilia. Sir Lorimer, okay, klaro tayo. O goods, no? So, majority naman, klaro. So, tutuloy tayo. So ito yung pinag-aralan natin last webinar natin nung Friday. Actually, that is day 8, no? Day 8. Ito, day 9 na to, no? Brought to you by Tickmill. Ayan, humabol din si Sir Rico, klaro naman. So, fair value gap, meron tayong tatlong candle, okay? Na kung saan hindi nagtatagpo yung wick, no, ng candle na yon. So, parang ito yung sample, 1, 2, 3, laging tatlo yan. Yung week nito tsaka yung week nito hindi nagtatagpo, meron tayong imbalances. Okay? Ngayon, hindi nyo na gaano pag-iisipan, katulad yan, ito yung bullish, green candles, ito yung bearish. Ito yung example, kung makikita nyo, from that fair value gap o imbalances, nag-reverse ang market. Okay? uh, Not actually, after reversal, doon nag-bounce ang market. Ito yung reversal natin, nagkaroon ng market structure shift. So dito, yung pinag-aralan natin ng Friday, masyadong medyo malalim yun kasi nag-aabang pa tayo ng market structure shift. Tama? So minsan, ang hirap. Ito naman yung bearish natin, makikita mo, nagkaroon ng from uptrend, nag-downtrend siya, pero bago siya nag-downtrend, tumalbog muna siya sa very fair value gap. So, yun yung mga pinag-usapan natin. Displacement, meron tayo rin. Yan yung mga malalaking candles na nagpapakita ng possible continuation na ng trend o yung nga, nag-reverse na pala yung trend natin. So, nire-review lang natin yung mga napag-usapan nun. And don't forget, isa sa mga malalakas na napag-usapan natin nung Friday, yung inverted. Una, merong isang fair value gap na pababa pero biglang nagkaroon din tayo ng another fair value gap dito sa side na to at umangat. Hindi niya nirespeto yung unang fair value gap. Yung sumunod na fair value gap sa area na yon, yun yung nirespeto niya. So, inverted yon. Pero ngayon, padadaliin natin yung ating sistema na kung saan tinawag na ito ngayon ni ICT na silver bullet. Kung maaalala nyo, dito sa ating trading plan, ito kasi yung medyo mas malalim na FBG. Makonsider din nating silver bullet yan, FBG, pero hindi talaga yun ang ano dito eh. Wala itong time frame na
hinahanap ka na FBG. Makikita nyo kung gaano kadali yung pag-uusapan natin ngayon. So, pag-usapan na natin yung mismong lesson. Mamaya i-update natin kayo dito sa ating EA para sa ating passive income. So, ito lang guys, tandaan nyo, first and foremost, dapat ito i-share ko to sa ating as sa Tickmill Asasi exclusive community. Ano ba 'yon? Ito yung nandito sa GC na to, kapag ka-register ka sa Tickmill under my link, okay? Ia-add kita dito and then pag dito ako nag-share ng mga technical analysis ko once na libre ako. Yan tulad niyan. Pero mostly Elliott wave yun para makita natin kung saan papunta ang market. Ngayon, tung ating ah, presentation sa ngayon na pag-uusapan, i-share ko uli dito. So make sure lang i-PM nyo ako, i-add ko kayo dito. Under link lang kayo ng Tickmill ko para sa community. Kahit walang deposits, there's no issue. Pero syempre, maganda gamitin natin si Tickmill sa ating manual trading. Actually, kakaunti pa lang nagma-manual trading na nakikita ko. Normally, yung iba nasa EA. Okay? So ito, ano yung mga dapat tandaan dito sa silver bullet strategy natin? Okay? Ano yung mga dapat kong tandaan? Actually, meron tayong silver bullet sa London, pero primarily pag-uusapan natin yung New York Times silver bullet sa umaga at sa gabi. Take note, kapag ka nagsasalita ako dito ng New York time, Eastern time din to. So kung anong time sa New York. Kaya normally, ang nire-request ko sa inyo, yung trading view nyo, kapag ka may trading view kayo katulad nito, make sure lang dito sa right side naka New York time kayo para hindi na kayo malito. Okay? Hindi na kayo malito. Now, yan yung mga oras ng silver bullet. Good thing is meron din tayong trading indicator na tutulong sa iyo para meron ng mark yung oras na yan. So ano lang ang gagawin mo? Diyan ka lang magfo-focus ng trading. Yung trading plan mo nakafocus diyan. Meron tayong tatlong pag-uusapan mamaya na napakasimple lang. Kahit newbie, pero at least meron ng knowledge sa trading, makakatulong to. So una, ang take note natin yung New York Silver Bullet na alas 10 ng gabi dito sa atin, sa Pilipinas na time, Manila time, o alas 2 ng umaga o alas 2 ng madaling araw dito sa atin. Okay? So yan lang dalawang yan. Hindi natin gaanong ifo-focus ang London. Bakit? Doon sa papakita natin, mas malaki yung probability dito sa New York. Pero pwede pa rin naman pumasok yan sa London. And then, mamaya, mas pag-uusapan natin, sabi ko nga sa inyo, meron tayong easy method tsaka standard method. So, ano pa yung dapat kong tandaan, coach, bukod sa time? Meron palang silver bullet time. Ano yung dapat kong tandaan? So, dapat kong tandaan na kapag ka yung mga key levels, okay, ay napuntahan na at doon gumawa ng mga fair value gap, kalapit nung key levels na yon, medyo mag-isip-isip ka muna, avoid mo muna ang trading. And then, eto, ano tong liquidity na to, naalala nyo nung nakaraan, kapag ka walang liquidity, no trade. Dito, doon sa easy method, hindi mo na kailangan pag-isipan yung liquidity. Okay? Pero sa standard ni Silver Bullet, kailangan laging may liquidity saan? Sa Asian session or London session or both. Ngayon, ano pa ba yung mga key levels na dapat nating pag-usapan? Ito lang. Yung time natin dito, make sure lang na sakto, which ang time natin is 1800. Okay? That will be sa Asian to 12 a.m. Okay? To 12 a.m. ng makita mo kung ano yung high or low na na-form between sa Asian session. Bukod din dyan sa London. Okay? And then sa New York, at the same time, 6, 7:30, o sabihin na natin, ano ba yung high and low na na-form between sa oras na yon. Pero yung key levels, guys, mahalaga kasi ito para malaman mo kung saan pwedeng umabot yung presyo. Okay? Yung key levels na yan, pwede niya kasing i-mitigate yan, puntahan.
Kaya sasabihin natin yung gaano ka-importante siya, 1 to 10, 7, mga 6 to 7, importante siya. Pero mamaya, kahit wala yan, okay? So, highs and lows created on this session are key levels. Maging yung opening price sa New York ng 7:30 a.m. tsaka lang alas 12 ng madaling araw, New York time, nagiging key levels din yan. Okay? So now, pupunta na tayo dito sa easy method. Pag-uusapan natin to with the chart na sample. So, easy method muna tayo ng ICT strategy. Ang easy method ng silver bullet na ituturo ko ay mostly applicable lang sa Nasdaq US 100. Okay? Pwede ba yan, coach, sa Forex? Yes, pwede rin yan. Okay? I-take note nyo rin na kunyari, nag-open kayo ng Tuesday or Wednesday pero hindi pa niya naaabot yung 1:2 reward ratio, pagka Friday, dapat i-close nyo na yung trade na yun. Malapit, gain man kayo o hindi man kayo gain that time. Sabihin na natin na drawdown kayo. Mas maganda, i-close nyo na yun. Pero tatlo lang ang susundan nyo. Okay? So, silver bullet hour natin dito ay, kung makakaalala nyo, yung 10 a.m. tsaka yung 2 p.m. ng New York. Okay? Yun lang ang pag-iisipan nyo. Okay. Now, so US 100, makikita nyo, ito, nasa US 100 tayo. Okay? Bibigay ko na rin sa inyo yung mga trading indicator na pwedeng tumulong sa inyo. Guys, ang US 100, pagka pupunta kayo sa Tickmill, okay, pagka pupunta kayo sa Tickmill, mag-open tayo ng isang Tickmill. Lang natin, no? Ah, ito yung iba dito, yung sa robot, no? Yung EA bot natin. So actually ngayon medyo mataas yung drawdown. Ayan, 65 dollars ang drawdown ngayon. Pero yung iba diyan kumita na ng malalaki, no? 1.6. Mamaya i-update natin. So, sa Tickmill, ang US 100, pupunta kayo sa view symbols. Okay? Etong US Tech 100 ang ating Nasdaq sa Tickmill. Okay? So, ngayon, ito ang takbo ng ating US 100. Yan. Makikita nyo, yan mismo ang takbo ng ating US 100. At take note, nakafocus lang tayo sa 5 minutes time frame dito sa silver bullet. Okay? Nakafocus lang tayo sa 5 minutes time frame dito sa silver bullet. Easy method. Una, anong hihintayin ko? Una, pinakamaganda, meron ka ng trading indicator ng 10 a.m. New York time and 2 p.m. Ito yung trading indicator ko. Okay? Tutulong yan yung trading view indicator. Pero, pwede ba ako mag-manual coach? Okay, pwede naman. Paano? Maalala nyo, nilagay nyo to New York. Makikita nyo dito sa ilalim, alas 10 tsaka alas 11. Pasok. Ito yung unang silver bullet, New York AM. Okay. Yung 2, 14 to 15, yan yung 2 to 3 p.m. Tinulungan ka lang nitong indicator na merong linya, nakita mo na kaagad, ay, ito pala ang silver bullet time ko. Okay, so meron na tayong silver bullet time. Now, ano ang gagawin natin dito sa strategy na to? Una, maghintay ka ng alas 10 ng umaga, New York time. Okay, so nakamarka na ngayon yan, yung alas 10 ng umaga, New York time. Okay? So, eto, may nakita na tayo. Actually, dito na lang tayo. Okay. Sige, dito muna tayo. Makikita nyo yan. Iisa-isahin natin. Easy method muna tayo. So, ibig sabihin, unang step ko, magintay ng alas 10 ng umaga o alas ng New York time o kaya alas 10 na ng gabi. So, at least 9:30, nagpe-prepare ka na. Okay? 9:30, ready ka na, 9:30 p.m. Uy, mag-aabang ako ngayon ng silver bullet. 5 minutes time frame, ang iintayin mo ay unang-unang fair value gap.
Okay. Meron ako ditong yung fair value gap ko dito sa silver bullet to. Ayan. Yung silver bullet ni Lux Algo, okay? Makikita nyo dito, silver bullet. Type nyo lang silver bullet ni Lux Algo. Pagka-type nyo yan, lalabas na to. Okay, tanggalin na natin itong market session na Asian tsaka ano. Mamaya na natin gagawin yan. Okay, dito sa 10 a.m. na to, ang unang FBG na lumitaw ay eto guys. Okay. So, mamark ko ang 1, 2, 3 na candle para meron tayong idea. 1, 2, 3. Tama? Okay. Yan lagi ang ating 1, 2, 3. Yan yung ating candle. So, dahil ito ay bullish na fair value gap, mapapansin nyo, green lahat yan. Ibig sabihin, dito tayo mag-iintay tumalbog. Sang-ayon dito, mag maggumawa ka ng order kapag ka nasa fair value gap na ang presyo. Pagka bumalik na sa fair value gap. So, kung makikita mo dito, umakyat, bumaba, bumalik na sa ating fair value gap. 'Di ba? Okay. Ngayon, ang sabi pa dito, saan ang stop loss mo? Ang stop loss mo ay FBG candle 1. So, ano ang FBG candle 1 natin? Ito. Okay. Medyo malaki ang stop loss na yan. Ito ang stop loss ko. Yung dulo ng wick ng candle 1. Okay, ito yung ating candle 1. So, yung dulo ng wick dito. Yun yung atin. Ano ang risk-reward ratio natin? Okay, from the FBG, long position tayo. Okay, pero ang stop loss natin, sabi dito sa candle 1, 1:2. Yan lang, 1:2. Okay. Pumasok ba? Yes, gumawa pa ng displacement dito. So, tipi ka na dyan. Tama? Ano lang ang intindihin natin? Antay ka lang ng 10 a.m. silver bullet. Okay? Pwede rin na 2 p.m. Unang FBG sa 5 minutes bago mag-alas 11. No matter how small or big yan. So, meron ba tayong FBG ng alas 10? Ito ang FBG. Papasukin natin? Yes, nung tumama na dyan. Kung makikita nyo ito, dito makikita nyo na, uy, tama tayo. Ang stop loss mo, ito. Doon sa una nating pinag-aralan, pwede ka mag-stop loss dito kung medyo alangan ka, no, na masyadong malaki yung stop loss. Pwede rin naman dito sa second candle na dulo ng wick. Kita nyo, hindi pa rin siya inabot. Pero pinaka-safe, ito. Kaya lang, malaki yung stop loss dyan. Pagka talagang hindi niya, pagka yan ay nag-inverse, medyo malaki-laki rin yung talo mo. Tama? 10 and 11, pasok sa banga yung ating napag-usapan. Dito rin, sa 2 to 3 p.m., unang FBG na lumitaw ay ito. Tama? Okay. Ngayon, stop loss natin, nahagip ba? Hindi. Kaya lang, ito ang tanong. Pasok ba siya sa 1:2? Tignan natin. So, kung ito ang stop loss mo, okay, pasok pa rin siya sa 1:2, guys. Ito. Okay? 1:2. Yun, sa poll, weak siya dito. Naglong siya. Tama? Yun lang. Anong gagawin mo lang? Maghihintay ka lang. At dapat, take note nyo na yung FBG within our silver bullet time. Ano pa yung ite-take note mo? Ito yung pinakaunang fair value gap. Okay? Yan yung pinakaunang fair value gap. Kita mo itong 3-4 a.m. Oh, yung fair value gap niya hindi gaano. Kaya hindi ito gaanong gumagana yung 3 a.m. So, tingnan natin to. Ito, merong FBG. Uy, ang ganda. Okay. Tingnan nyo. Merong FBG na naman. Okay, 1:2 ba to?
Yes, 1:2 pa rin yan. Doon ka sa first candle, second candle, 2. Actually, bumabot siya ng 1:3. Okay, 1:3. Ngayon, dyan na papasok yung kaninang pinag-aralan natin, katulad nito, pwede mo ring maging target yan, second target, TP2 mo, yung ating mga previous key levels. Naalala nyo to? Yan. So, previous high na possible, hindi ko lang maalala. Dito sa silver bullet kasi, may option dyan para makita mo yung ating mga session tsaka trend yata. Ayun, target high, target low, boxes, may mga level siya. Kaya lumalabas to. Okay, pero ang point natin is kung mas malakas ka, kung malakas ka na sa SMC tapos ito pa yung gagamitin mo. Tingnan mo yung 3 to 4 AM, guys. Hindi gaanong gumagana. 'Di ba? May FBG dito pero parang wala. Okay, isa pa, hanap pa tayo ng isa. Short naman. Okay, may short tayo dito. 2 to 3 PM. Unang FBG na lumitaw. Ito po. Okay? Unang FBG na lumitaw. Yan. Bumalik ba ang presyo? Yes. Bumaba. Kung makikita nyo dito, bumaba siya. Then bumalik siya dito sa ating FBG. Dito, ang laki ng risk-reward ratio na nangyayari. So, magsha-short tayo dito. Stop loss natin sa first candle na may malinaw pan displacement, naka-displacement TFO ko. 1:2 muna tayo. Ito ang 1:2 niya. Kung mapapansin nyo guys, yung level na to, ayan no, nakita nyo yung guhit na to. Isa yan sa mga previous low, yung 1:2. Pero kung makikita nyo, ang naging ratio nito, unang mataas na bagsak is 1:6. Imagine niyo yun. Yun yung previous key level. Ito, ang inaano niya. Hindi, ito pala, sorry guys. Ito, kinuha niya ang previous key level. Kung gaya na napag-usapan natin, no, yung mga key level na yan, mahalaga yan. So, ayan, yung yellow ko. Ito, inabot niya. 1:6 ang naging ratio. Pero, sabi ko nga, ang gawin nyo, ganito guys. 1:2 lang na kayo lagi. Adjust nyo na stop loss nyo. Okay? Ng 1:1, parang reward nyo na 1, para kung yan man ay bumaba pa sa 2, yan. Pero kung inaral nyo nga yung mga previous key levels, additional na yun na knowledge nyo, malaking tulong yan sa inyo. Okay? So, tingnan pa natin. Kasi meron pa tayong dalawang pag-aaralan na silver bullet din. Okay, titingnan pa natin. Dito, tingnan nyo ha. Kung mapapansin nyo, papasok ka ba dito sa 10:11 a.m. na to? Tingnan mo. Walang, merong fair value gap. Okay? Pero ang tanong ko, papasok ka ba dito? Merong fair value gap. Pero tingnan nyo, dito nag-umpisa ang 10 a.m. o 11 a.m. Chat muna tayo para maganda. Tingin nyo guys, qualified ba to sa criteria natin na pinag-uusapan sa easy method? Ano ang hindi pumasok dito? May fair value gap ako nakikita. Ayan, no? Fair value gap siya. Yan. Very good, Sir Bong. Hindi siya pasok sa silver bullet time. So, kita mo, alanganin yan. Huwag ka papasok pagka ganyan. Okay? Yung FBG natin na yan. Nasaan ba FBG? Ayan. Ayan, FBG yan. Pero hindi siya pumasok. Pero kung halimbawa, matigas ulo mo, tingnan mo, hindi yan magwa 1:2. Feeling ko hindi to 1:2 eh. Ayan, oh. Dito tayo. Ayan, wala. Wala siya. Hindi siya umabot. Bumaba nga siya, pero hanggang 1:139. So, unang-una, ito yung sinasabi natin sa pag-aaral natin. Kung may trading plan ka, sundin mo lang to. Okay? Pwede kang mag-add mga additional dyan, pero hindi dapat mawawala yung step 1, 2, and 3 mo. So dito, hindi pumasok sa yung fair value gap. So hanap pa tayo ng kahit dalawa pa para maging malinaw sa atin.
Dito, meron din tayong fair value gap, guys. Okay? Meron din tayong fair value gap. First fair value gap, nag-inverted siya. Okay, tignan mo. Nung alas 10, gumawa siya ng isang fair value gap. Okay? Ito yung inverted na sinasabi natin. I-read ko lahat ah. Gray ko muna. Ito yung unang fair value gap, alas 10, gumawa siya. Pero pagkatapos nun, hindi ka, baka isipin mo yun, maglolong, pero gumawa siya ng panibagong fair value gap. Nag-inverted siya. So, yan. Ah, kung mali ka ng ano dyan, magiging bullish ka, possible talo ka dyan. Kasi isipin mo, bullish tayo. So, tandaan natin, sa strategy natin, 60 to 70% is enough. Basta meron ka lang na risk management. Okay? First, fair value gap, hindi binalikan. Okay? Hindi siya binalikan. So, kung yan ay hindi binalikan, baka maging tanong mo, Sir, kailangan ba balikan niya agad? Mas maganda, sa silver bullet time din, balikan niya. Okay? Yun ang ano nun. Okay? Mas maganda. So, dito, wala rin tayong fair value gap. Wala tayo. 3 a.m. Talagang sa Nasdaq, hindi ganun kaganda. Yan, tignan mo dito. First fair value gap. Meron. Pasok siya sa 10 a.m. na naman. Lakas talaga ng 10 a.m. Na New York time. Okay. So, tong candle na to, last na natin tong example dito. Yung candle na yan, nagpakita tayo ng reversal. Okay? Actually, dito, pwede ka pang makapasok uli. Kung tingin mo yan. Okay? Now, tingnan mo. 1:2 ba yan, coach? Okay, tingnan natin kung 1:2. Okay? 1:1.5. Pero dito, no, tingnan natin. 1, 2, 3. Ano, no, no. Tama. Ang fair value gap ito, actually, hindi siya 1:2. Kung yung candle ng stop loss natin, nilagay natin sa candle 2, 1:2 pa rin siya. Okay, kaya sa candle 2, ako para sa akin, personal opinion, saan mo gusto? Para sa akin, ano, candle 2 ang stop loss ko. Yung pinaglagyan niya ng fair value gap, yung dulo nun, eto na siya. 1:2 siya. Okay. 3 a.m. tingnan nyo guys. Fair value gap ng 3 a.m. Kahit kasama siya sa silver bullet time, no? Walang nangyayari. Kaya sabi ko sa inyo, dito sa area na to, ito ang inverse. Okay, inverse siya. Ang nangyayari, ito guys, para maging klaro, pagka ang first fair value gap o sa area na to, nakakita kayo ng inverse, ifa-follow nyo yung natutunan natin nung nakaraan. Kita mo, nire-respeto niya yung inverse. Yung inverse dito siya instead na mag-short ka, maglolong ka ngayon. Ito siya, 1:2 rin ba? Yes, 1:2 pa rin. Kaya lang, i-take note nyo to. Okay? Kasi kung yung mga sample natin kanina, wala siyang inverse. Pansinin nyo to, ito, 'di ba? Wala siyang inverse fair value gap na binuo. Kaya, kung short siya, short talaga. Pero pagka yan, ang iingatan nyo, nagkaroon ng inverse fair value gap tulad nito. Fair value gap yung una, tapos sinundan ng panibagong fair value gap. Expect nyo na yung trend mababago. Okay? Hindi nyo susundin ngayon yung talaga. So, pwede nyo idagdag yan sa strategy nyo na kapag ka watch out for inverse fair value gap. Klaro? Watch out for for the inverse fair value gap kung magkakaroon. Dapat yun ang i-check nyo. So, easy method. How clear sa inyo? So, gusto ko malaman how clear sa inyo. 1:10 tayo ngayon. Meron lang tatlo. Recap muna tayo bago kayo maglagay. So, kailangan nyo lang na dapat
pumasok kayo o mag-monitor kayo sa 10 a.m. New York time. Between 10 a.m. to 11 a.m. Mag-iintay kayo, second step, mag-iintay kayo ng first FBG na mabubuo, maliit man ito o malaki. Pangatlo, doon kayo mag-order. Pero take note, baka magkaroon ng inverse fair value gap, ingatan nyo yun. Dahil alam nyo, mag-iiba rin ang bias nyo. Hindi kayo maglolong, hindi kayo mag-short agad kung yun yung sa una. And take note, primarily, malakas ang probability ng easy method na to sa US 100 or NASDAQ na tinatawag o dito sa ating tickmill, ito yung US Tech. Ngayon, mamaya, mag-aalas 10 ng gabi. Pwede nyo ngayong sampulan yan. 5 minutes, tignan nyo kung may fair value gap na mabubuo ng alas 10 mamayang gabi, tignan natin kung papasa, kung papasok. So, anong time frame lang to? 5 minutes lang. Ang wala ka ng pag-uusapan, wala na. Sa ibang silver bullet method, meron silang ala meron silang pinag-uusapan na 1 minute. Wala tayong ganon. Okay? Ito yung malakas, yung easy method. So now, klaro ba sa inyo itong easy method natin? 1:10, ano ang rate nyo? Kung gaano klaro sa inyo. Pakitay po lahat ng 15 participants. Kay Sir Gerald, 10. 10 siya. Okay, that's good. Kay Sir Charlie, 10. Kay Sir Bong, 10. Okay. The rest, kamusta? Klaro ba sa inyo yung ating easy method? Kung hindi man, itanong nyo na po ngayon, pwede kayong mag-unmute or i-type nyo yung question nyo. Bago tayo pumunta dito sa standard method. Meron pa ba na hindi klaro? Kung klaro, paki-type ang 10. Marami tayo ditong kung klaro yan, Sir Enrico, klaro kay Sir Enrico. Okay, hindi na tayo kung wala kayong tanong, move na tayo dito sa ating standard method. So, sa standard method, coach, anong pinagkaiba nito? Medyo mas malalim to ng kaunti. Bakit? Tinitingnan natin kung may liquidity grab. Meron bang lows, highs and lows taken? Yun yung standard method. Ngayon, ang pasok din natin dyan ay sa fair value gap. Okay? Fair value gap doon sa, ganun pa rin, first fair value gap ng 5 minutes. Pero papasok ka lang dyan kung may liquidity sweep. Parang parehas siya nung nakaraan. Medyo iba lang ang oras natin ngayon dito sa standard ng silver bullet. Okay? So, ano ba yung mga importante? Diyan na papasok guys yung highs and lows ng 12 a.m. to 6 a.m. in the morning. Diyan na papasok ngayon. So, meron akong courtesy ito, no? Actually, courtesy ito ni Casper, isa sa mga SMC and courtesy rin ng mga VIP student ko siya, pero enrolled siya kay Casper. So, tinignan din natin to. Ito yung setup ng process natin sa standard silver bullet. It's up to you now kung paano nyo, kung anong gagamitin nyo. Pero to be honest, napakadali ng easy method kasi tatlo lang ang tatandaan mo. Ito, kailangan mo ng liquidity. So, papasok ngayon dyan yung ating, remove na natin yung drawings para maganda. Papasok na dyan yung market session natin. Okay? Naalala nyo, may market session tayo na Asian tsaka London. Pero dito, magkakaiba na. Ito na papasok yan. Okay? 1800, yung 1800 yung ating up to 12 a.m. Ang London natin is 12 up to 6. Tapos, time-based liquidity, yung pagitan no, ng 6 tsaka 7:30. Pero hindi na natin nilagay kasi normally yung Asian and London, sapat na yon. Okay? Ngayon, tingnan nyo, paano natin ang gagawin? Ang gagawin natin dyan, guys, ganito.
So, meron ka ng market session. Okay, titingnan mo lang kung may liquidity grab bago yung ating silver bullet. Like for this example, kung makikita nyo sa example na to, eto, ang maganda nito, kahit after 11, okay lang pumasok, no? At doon siya tumalbog sa FBG na yon. So, for this example, kung makikita nyo, nagkaroon tayo ng liquidity grab dito. Market session natin, ba't wala ang market session? Ayun, Asian. Okay. Papakita ko sana ito eh. Nakita ko na. Pero wala siyang Asian eh. Ano ba to? Monday naman to. Okay. Previous high niya ito. So, Asian session natin ay ito. Dito sa unahan nito. Bago mag alas 10. Kung mapapansin nyo, wala ring FBG dito. Kuha tayo dito. Alas 10 yan. Kung halimbawa, ito yung Asian mo, makikita mo merong nagmamarka dyan ngayon sa market session natin. Yung Asian, tingnan ko nga, parang nawala. 18, tsaka ano. Okay. Kaya yan nawala ay dito lang yan sa pinakauna. Magmo-move ako ngayon ng time. Saglit lang guys. Ito, katulad niyan, yung Asian, may liquidity ba dyan? London, may liquidity ba dyan? So, kuha tayo dito, okay? Move ko na tong ano natin. Ito yung Asian. Ayan, makikita nyo, meron na tayong box ng Asian or London. So, similar lang ito nung nakaraan. Okay, similar lang yan ng nakaraan. So, ito yung mga tanong setup process natin na pag-uusapan. First of all, is it 9:30 a.m.? Kung yes, mag-move ka sa step 2. Tignan mo ang Asian high and low. Tignan mo ang London high and low. Tignan mo yung pagitan kasi London, pagkatapos nun, may 6 to 7:30 pa bago magbukas ng 9:30. Di ba? Hanggang 7:30, high and low. Tignan mo lang siya. Okay, so hanggang 7:30. Ano yung next na gagawin mo? Meron bang liquidity sweep na nangyari? At least one dito. Halimbawa, yung Asia Low ba na liquidity sweep o liquidity grab o liquidity grade? Yung bang London session nagkaroon ng liquidity sweep? Yung 6 to 7:30 ba nagkaroon ng liquidity sweep? Kung walang liquidity, walang trade. Kung merong liquidity, magte-trade ka. Okay. Now, were the high or low swept during the time-based liquidity rate? Kapag ka meron, first na 5 minutes, doon na papasok yung parang easy method. 5 minutes, tingnan mo yung unang FBG na ma-form between 10 a.m. to 11 a.m. At doon ka papasok. Yun yung pinaka-fifth natin. Kung walang FBG, walang trade. Ganun lang. Ang standard method, ang pinagkaiba lang, naghahanap ka pa ng liquidity. Parang naghahanap ka pa ng market structure shift din bago mangyari yon. So, parang ganito yan eh. Katulad nito, hanap tayo ng Euro USD naman tayo guys ha. Euro USD tayo. So, may marka na yung ating, parang dito, okay? May marka na yung ating London tsaka Asian session. Okay? Ngayon, ang nangyari dito, nagkaroon ng liquidity sweep sa Asian session natin. Ito, yung marka nito. Liquidity sweep to, bumalik sa range. So, somewhere here. So, bago ito alas 3 to eh. Hindi ko suggest yung alas 3. Sorry guys. Hanap pa tayo ng iba pa. Okay? Hindi ko, so, liquidity sweep tayo ulit. So, ito yung, bago mag alas 10 ng Friday, wag tayong Friday. Tuesday tayo. Sorry. Hanap tayo ng mas maganda. Okay, ito. Ito ay Thursday, Wednesday, then Tuesday. Okay. Inverted.
long. Walang magandang example 3 a.m. Asian and London. Bakit kaya walang London dito? Actually, ito meron to eh. Sa Tuesday, yung alas 12 ng madaling araw, okay, alas 12:00. So hanapin natin 'yon. Ito 'yun actually. Okay, ito yung London natin. Kung makikita nyo, ito yung London. Alin ang sinweep niya? Ayan na, ito yung London. Ito rin yung Asia. Sa Asia, sinweep din niya ang taas. Highs. Okay. Ito tanong ko. Dito tayo magte-trade sa 10 a.m. Gawin natin ito para maganda. Okay. Sinweep niya yung high. So, ini-expect natin ngayon meron tayong liquidity grab dito. Pagdating ng alas 10, ano nga hanapin ko? Bearish FBG para mag-short ako o bullish FBG para mag-long ako? Sinip niya yung high. Mag-short ba ako o mag-lolong ako? Tapos bumalik siya sa range na to. Kita niyo pati yung Asian. Oh, mag-short or mag-lolong? May makakasagot? Buhay pa ba guys? Nandyan pa kayo? Hello? Test mic. Hello, test mic. Ayun. Okay, good. May mag-short. Okay, para iklaro lang natin ha. Natatandaan niyo yung accumulation natin, tsaka distribution. Okay. Ganito yung guys meron tayong high and low. Asian man yan. Okay? Asian man yan. Accumulation natin, ganito. Accumulation, kaganyan. Liquidity swept, tataas. So, ang anong mangyayari, babalik sa range natin, babagsak yan. Okay. So, ito ang liquidity grab sa taas. Short tayo dyan. So, hahanapin mo, bearish FBG. Okay? Pero, pag kaya naman ay nag-accumulation, Asian session, accumulation yan. Biglang magkakaroon ng liquidity dito sa baba, maglolong tayo. So, maghahanap tayo ng mga green FBG. Green candles na may FBG. So, dito sa pinag-uusapan natin, sa sample natin ngayon, laging ang naliliquidate niya yung taas. So nag-aabang tayo ng short pagka dumating na yung alas 10. So dumating yung alas 10, kaya lang dito sa sample natin ngayon, dito sa nakikita natin sa Euro USD, tumalbog siya sa no, tumalbog pala siya sa second dito sa ating first FBG pa rin. Okay? Hindi niya na ni-respect yung ating first FBG. Okay? So, yung second FBG, wala pa rin tong 1:2. Okay, etong sample natin isa, hanap pa tayo ng liquidity. Ito naman, long. Bakit? Asian session. Ito, yung liquidity ng London, ito, actually, ito yan. Yung low ng London, nagkaroon ng liquidity dito, okay? Pero, ito, hindi pa rin yan pumasok sa criteria natin. 3 a.m. yan eh. Walang yung FBG. So, dapat maglolong tayo pero hindi siya nakakreate ng FBG between 3 to 4. So, hindi rin pasok yan 3 to 4 sa atin. Ano pa tayo ng ibang example? Pero puntahan natin tong example dito. Meron tong nakuha eh. Okay, so step 1, 2, 3, and 4. Okay, at 9:30 in the morning, prepare ka. Check mo liquidity ng Asia, London, tsaka ng 6 at 7:30.
May swap ba na nangyari? Yes, may swap na nangyari. Ito. Okay? So, anong gagawin mo dahil may liquidity sweep na nangyari? So, iantayin mo ngayon yung LSG's first FBG after 10 a.m. pumasok ito. Okay? Merong first FBG, tumalbog, maglolong ka kasi na liquidity sweep niya yung baba. Ngayon, yung anong FBG? Yung alas G's. So, kung ito yung 10 a.m., ito yung 11 a.m. So, sa pagitan ng oras na yan, mag-aantay ka. So, para rin yan ang easy method. Kaya nga, sabi ko lang sa inyo, dito, ang pinagkaiba, para makasigurado ka, nilalagyan mo siya ng, naghahanap ka ng, ano, liquidity grab. Dito sa silver bullet na to. Kailangan mo ng liquidity grab muna between Asia, London, or yung 6-730. High and low. Dito, na-swap yung low. Okay, so isa pang example. Okay. Before noon, nung 9:30, may na-swap ba? Ito, first FBG. Okay, long pa rin to. Maliit man siyang FBG, ito, yung FBG niya napakaliit. Pero, kung titignan nyo dito, yung low niya, okay, yung low niya, sigurado tayo sa Asian session or London session, na-swap yung ilalim. So, maglolong tayo dahil na-swap yung ilalim. Okay, ito pa, yung isang example. Kung makikita nyo, ito, okay? Yung high natin dito, 6 to 730 high, ano nangyari? Liquidity sweep. So dahil sa taas yan, mag-short ka ngayon. Ngayon, nung alas 10 na ng umaga, yan, ang stop loss niya dito sa first candle. O 1:2, bumagsak nga ang market. Okay, pinadali na lang natin. So anong pagkakaiba nito sa easy method? Naghahanap ka muna ng liquidity sweep. Okay. Bago mag-alas 10, okay, bago mag-alas 10, nagkaroon tayo ng liquidity swap sa London High. Ito 'yon. Dahil doon, mag-short ka pagka sa alas 10 nakakita tayo ng FBG. So ito yung ating FBG. So ano mangyayari? O, diyan ka magte-trade. Ngayon guys, dito minsan mahirap kasi kailangan mo mag-antay ng liquidity sweep. Unlike doon sa easy method, hindi na. Pero primarily, nasa US 100 ka lang. Pero kung iba-backtest mo ito guys, makikita mo pa rin yung probability niya 40 to 60, ganun pa rin siya kalakas. Mas discrete lang yung timing natin dito kaysa nung pinag-usapan natin ng Friday. Saka nung Friday, ang dami po pang hinahanap. Kasi yun yung hindi yun ang standard actually na easy method. Yun yung isa sa mga, para rin siyang silver bullet actually. Okay? Pero yun yung isang strategy na malakas. Kasi hinahanap mo yung kumpleto ng smart money concept na kung saan merong, katulad nito, meron na bang market structure shift? Yes. Meron bang liquidity sweep? Yes. Pero ano yung mga pinagtatatanong ko? Yun yung trading plan nung Friday. Kasi naghahanap ka pa ng merong ba ng market structure shift, meron bang liquidity sweep. Dito naman, sa method na to, inalis mo lang yung market structure shift. Pero hinahanap mo. So, tingnan natin kung makakakuha tayo ng magandang example. Hindi tayo cherry pick kasi talaga. So, hanap tayo kahit EuroCAD. Tingnan lang natin. Hanap tayo. Katulad nito, oh, yun. Ito, maganda-gandang example. Kaya lang hanapin natin yung 6. Ito yung 6 to 730. Okay. Walang liquidity dito. Okay. Ito ang liquidity niya. Yung London. Okay, tingnan mo yung London. Liquidated siya. Yan o. London, ilalim. Ang nagkaroon ng liquidity sweep. So, maglolong ako pagka dumating yung alas 10.
Okay, inverted una ito, tapos ito. Ito yung ating FBG niya. Okay, ito yung FBG niya. So kung ang first FBG actually ay ito. Pero gumana pa rin ang inverse FBG. Pero ito maganda guys, may papakita ko sa inyo. Kung sinunod mo yung ating trading plan dito, na stop loss mo ay saan? Saan ang stop loss? Sabi dito, kung titingnan mo, anong candle? Candle 1. So ito ang candle 1 natin. Tingnan mo to. Yung FBG na to, 1, 2, and 3, ito yung FBG. Ang candle 1 natin ay ito. Naabot ba stop loss? Hindi. So, kung yan ay sisilipin natin, kung 1:2 yan, ang entry mo dito sa FBG na to, ito ang stop loss mo, 1:2 yan. Yun, no? Hanggang dito ang 1:2. Yan. Yan yung 1:2 natin. Malayo pa. Actually, nag 1:3 siya. Okay? Sa next Asian high, doon siya nung 2 to 3 p.m. Ngayon, kung titingnan mo naman dito, sa 2 to 3 p.m., merong first FBG na nagawa. Okay? Merong first FBG. Ngayon, yung Asian Monday natin, yung 6 natin, tingnan ko lang Monday to eh. Okay, yung liquidity sweep nito, wala siya dito. Nakalong to. Ito, merong isang FBG, hindi to 1:2. Kasi walang liquidity. Diyan nga papasok yung ating liquidity natin eh. 1:1.3. Ngayon, bakit makikita mo parang yung FBG dito mahina? Kasi wala tayong nakitang liquidity sweep. Una, Asian session. Kung may liquidity sweep pa, ano ba yung Asian session natin? Yung Asian session natin ay 18 to 12 o'clock. So, ito yun, 18 to 12. 18 to 12. Wala siya. Yung 18 to 12, dito siya. So, walang nakita tayong liquidity sweep, kaya hindi gumana. Pero kung magkakaroon tayo ng back testing, katulad dito, yan. Ano pa tayo? Ito, gap. Yung gap, consider mo rin yan, guys, na imbalances. Mako-consider mo rin yan na imbalances. So, kung ang gagawin ko, guys, ngayon, i-send ko ngayon to sa group chat ng Tickmill. Okay, I hope yung ating silver bullet na webinar, okay, kung hindi pa kayo naka-join, mag-ano lang kayo sa akin, mag-message lang kayo. So, kanina around 18 participants tayo. Guys, may tanong, okay? Kung klaro sa inyo, can you type 1 kung klaro? Ngayon kung may tanong. So, sa totoo, kung sisilipin lang natin, yung easy method, i-memorize nyo na. Kung gusto nyo lang magkaroon ng standard, hanapin nyo, idadagdag nyo lang sa easy method, ano? O, mag-question and answer tayo. Sa standard method, halimbawa may easy method, alam mo na, kabisado mo na. Una, mag-antay ng alas 10. First FBG sa 5 minutes. Doon ako papasok. Candle 1 ang aking stop loss. Risk-reward ratio 1:2. Tatlo lang ang tatandaan mo. Ngayon, ano ang dinagdag natin sa standard method? Ano yung isang hinahanap natin na dinagdag na hindi mo hinahanap sa easy method? Liquidity grab. So, it's up to you ngayon pagka nag-backtest ka kung alin ang susundin mo para pagka nag-trade. Ito, para masaya. Okay, para masaya. Abangan nyo mamayang alas 10 kung magkakaroon tayo ng liquidity. Oh, sorry. First FBG sa alas 10 ng gabi hanggang alas 11. Tignan nyo kung may tatalbog doon. I-post nyo yun.
ipo-post nyo dito sa grupo. Lahat ng umattend, yan. Ngayon, kapag pagka tumama kayo at sakto meron din, tingnan natin. Pwede ko kayong bigyan ng, let's say, any reward na possible na ibigay. Pag-isipan ko muna. Pero hanap kayo mamaya kung meron. O sabihin na natin tong week na to. Okay? Tapos, tsaka natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng nating gawin. Okay? So, I hope guys, klaro sa inyo tong ating pinag-usapan. Can you type the rating ng ating webinar para sa araw na to? 1:10 tayo, 10 yung pinakamaayos. O sabihin natin pinakamaganda. Para sa'yo, ano yung rating mo sa webinar natin ngayon? 1:10, 10 ang pinakamaganda. Okay, 10 si Sir Remboy, si Sir Gerald. Si Ma'am Jessica is 8. Sir Charlie, 10. It's okay, no? Honest review lang tayo, Sir Lorimer. So, recap lang tayo para hindi tayo malito, no? Okay, ganito na lang. Hindi tayo magre-recap. Tatanggalin ko tong screen share. Yan. Magbabasa lang ako ng chat. Nasaan ba yung chat natin na wala? Okay, chat natin. Okay. Oh, yung time. Huwag kayong malito sa time kasi meron na tayong trading indicator. So, yung trading view indicator na yon, magno-note na sa iyo yon, yung alas 10. Kasi alas 10 lang eh. Mamaya ituturo ko sa inyo yung yung sikreto niyan. Ganito 'yan ha. Okay. Una muna, ano yung tatlo na dapat niyong tandaan sa basic? Ayan, sasagutin kita Ma'am Jessica mamaya later. Okay? Una, ano ang silver bullet time na inaabangan natin? O, doon muna tayo. Ano yung silver bullet time? New York time tayo. Anong oras yun? AM up to? Tama si Sir Charlie. Kulang lang yan ng katapusan. 10 AM up to 11 AM. Okay. Ano pa yung isa? Ma'am Jessica, yung 3 and 4 AM, kasama talaga yan sa silver bullet. Pero hindi natin yan nire-recommenda. Okay, meron pang isa, 10 AM to 11 AM. Ano pa yung isang silver bullet? Tama si Sir Charlie, Sir Remboy. Uy, yun, sumagot kagad si Sir Remboy. Tama, 2 to 3 PM. Okay, so meron ka na dyan. Inaabangan mo yan. Ano ang aabangan mo? Anong class? Okay, FBG, tama yan. Paano kung dalawa o tatlo yung FBG that time? Correct, Ma'am Jessica. First FBG. Unang FBG. Okay? Tapos, saan ako mag-e-entry? Saan ako mag-e-entry? Nako, walang bigla sumagot. Okay, doon pa rin sa first FBG, hintayin mo yung reversal. Paano? Pag paglitaw ng first FBG, bullish ang bias mo pero nagkaroon ng inverse FBG. Pwede rin bang ma-inverse ang aking bias? Nagkaroon ng inverse FBG. Yes, tama. Pwede rin. Take note yun. Walang nagturo, wala yun sa dun sa mga pinag-aralan, sa mga sources na nakita ko, wala yun, yung inverse FBG sa silver bullet. Wala kang makikitang magtuturo nun. Ako lang ang nagsabi sa inyo na ingatan nyo kapag ka may inverse FBG within that time from 10 a.m. to 12 a.m. Sorry, 10 a.m. to 11 a.m. tsaka 2 to 3 p.m. ng Eastern Time. Ingatan nyo kapag ka lumitaw ang inverse FBG. Okay? Pero kung wala namang inverse FBG, doon tayo sa standard na silver bullet. Okay? Ang tanong, okay, ano yung dapat tandaan? Yun lang time na 10 a.m. Bukod doon, para hindi ka malito doon sa Asian session, tsaka yung Asian London session, ganito lang kasimple. Tignan mo ang high and low bago mag alas 10 ng gabi. Sorry, tama, alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas. Tignan mo yung mga swing ng high and low. Bago yon.
Pero dapat bago doon lang sa araw na to o sa nakaraang araw. Okay? Tignan mo lang, meron bang liquidity doon sa mga high and low na yon? Kuha, doon ka lang mag-base. Pero, ang standard natin na high and low, okay, share screen ako uli. Ang standard natin na high and low, pupunta ka dito sa ating market session, okay? Ang Asia natin ay 18 to 12, London. Ayan, no, market session by Leviathan, tinuro natin rin yan nung Friday. Then pwede kang yung 6 to 7:30 AM yan. Okay, so 6, hindi ko nilagay dito, 06 yan. Ang mangyayari yan, 06 up to 07:30. Bago mag alas 10. Okay, naalala nyo, di ba, meron tayong bago mag alas 10. Yan yun. So pagka yan, ninote ko, lilitaw ngayon yan sa aking, ayan, sa aking session. Ayan, katulad yan. Makikita nyo yung box na yan. So ito yung Asian. Dito sa Asian na to, walang na liquidate, walang liquidity swap. Dito sa London na to, yun na, meron na. Dito siya. Okay? Pero ayan, before 3 a.m. So walang FBG rin na naganap. Okay? So ito 10:10, nataka ako bakit. Friday na kasi to. Pero ito pa rin 'yan. Ayan oh. Yung bago 6:30. Okay, ayan, London. To puro ano to, puro taas. Kita nyo, puro taas. So wala namang FBG sa 5 minutes. Walang, actually, ito ang first FPG niya. Wala siya. Ano, may FBG pero walang pagbalik na naganap. Okay? Ganun lang. So, tutulong sa inyo itong market session na to, trading view, para makita nyo. Okay? Kung merong liquidity swap. Or else, pinakasimple lang. Tingnan mo, halimbawa, ito yung alas 10, no? Ito yung alas 10. Tingnan mo yung mga swing dito. Ito yung isang swing. Ito yung high na una. Ito yung low. Di ba? O, ano na swap niya? Actually, una niya na swap niya dito. Pero, ito pa, okay? Ito talaga ang swap niya. Ganyan siya. Ayan. Yan yung swap niya. Pero alin ang nauna dyan, makikita mo. So, yung high and low. Titignan mo lang sa high and low. Katulad nito. Ang unang low dito sa pagitan ng 2 to 3, ito. O, okay. So, yun lang yung mga pwede mong tignan. Or else, gawin mo, mag-easy method ka na lang. Tingin ka sa FBG kung nalilito ka dyan. Pero, iba pa rin kasi itong standard natin. Okay? Lalo na pagka Forex. So guys, time para magtanong. Meron bang gusto magtanong? Klaro ba sa atin lahat? Any question? Kung wala kayong tanong, klaro lahat, can you type 8? Gusto ko, for all the participants, almost 16 tayo kanina. Ngayon, nabawasan na. Can you type 8 kung wala naman? Okay guys, so salamat sa inyo. Pero bago yan, announcement lang to para sa ating EA, no? Yung mga subscriber ng Asasi. So, the EA developer decided na hindi nakukuha ng mga bagong subscriber since masyadong marami ng workload sa kanya kapag ka ini-install yung EA. So, until October 31, pwede pa rin kayong mag-subscribe directly ng EA na to. So, we stop it hanggang October 31 na lang. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong isang to, yung Clevc na to, 1,400, gumawa na siya ng panibagong account at kumita na ng 27 itong Friday lang. Dahil magano na siya, mag-return of investment siya. Eh coach, ano ba yung advantage kung direct? Kapag ka direct ka kasi, ang profit sharing after lang ng ROI mo. Okay? Pero kung ikaw ay magka-copy trade na kung saan mangyayari sa November, magka-copy trade ka,
matik yung fee na 30% pagka kumikita ka. Okay na. Ngayon lang, wala kang BPS na binabayaran. Yun naman yung pros niya. Pros and cons. Pero hindi ko mamomonitor yung account nyo kung kayo nagka-copy trade. Hindi ako makakapag-advise kung anong gagawin. Pero the good thing is kung anong nangyayari kay Asasi EA, okay? Kay Asasi EA, yun din ang nangyayari sa inyo. Expect mo na merong mga drawdown or something. Kaya huwag kang mabahala kapag ka ito ay not more than 50%. Pero kung drawdown ay lumampas ng 50% doon, no? Kung papansinin niyo, by history itself, ito, nag-umpisa lang kasi siya, sakto, kaya siya nagka-drawdown ng 45, eksaktong 1.5 pa lang nung nag-pump yung gold. Kaya nag-45% siya. Pero the rest, kung makikita nyo, katulad nito, 30% lang kasi kumita na siya ng maganda bago nag-pump ang gold. Kaya nga ang recommended talaga dito is 2,000. So magkakaroon na tayo ng copy trading. Pero kung gusto nyo na mag-subscribe na directly, ito na yung time nyo para mag-subscribe. Guys, this is a passive income. May risk din ito tulad ng iba. Pero with this bot, nakita ko na talagang malaki yung opportunity mo para kumita. Okay? So gusto kong tanungin kayo, meron ba kayong tanong dito sa EA bot natin? Parang nung nakaraan, mayroong interesado talaga. So kung meron man, can you message lang? Meron pa ba? Kung may tanong kayo, kung klaro naman. Kung wala naman, it's okay. Inagahan ko ngayon yung panibagong webinar. Baka weekend kasi wala ako. So, hintayin nyo lang yung mga updates. So, next week na tayo ulit, no? Magkakaroon ng webinar. So, thank you for watching, guys. Kung may tanong, meron pa ba tanong? Meron kayong gustong anuhin? Meron pa bang topic? By the way, doon sa mga kahit kayo guys, please, kapag ka pinost ko yung recorded nito, please comment lang kayo para lang yung ating galawan, no? Kumbaga, comment lang kayo para makita natin. Comment lang kayo kung kayo nanonood ng recorded. Comment lang kayo, baka meron pa kayong gustong request na topic. Sa mga susunod, siguro mga after 2-3 weeks, mga indicator naman ang pag-uusapan natin. Ano? Ayusin lang natin yon. Pero so far, a smart money concept, maganda na yung ating very basic yung ating smart money concept and simplified. Okay, wag niyong pahirapan ang sarili niyo, yun lang. Wag niyong pahirapan ang sarili niyo. Laging doon kayo sa basic tumutok. Palakasin niyo yung basic and don't forget your trading psychology. Pag-uusapan din natin yung trading psychology soon. Baka nga next week yun ang itopic ko. Pero gusto ko kasi yung tong simplified smart money concept magtuloy-tuloy muna eh. Parang marami pa tayong topic na magandang pag-usapan. Pero the rest na magaganda andito na. Okay? Nandito na. Sa day 8, day 6, mga trading plan natin, pwede nyo ulit-ulitin yan. Okay, may tanong kayo, message nyo lang. Sir, pahingi po ng recorded. Nasira po ka, papalitan ko pa po. Yes, yes. Actually, recorded na sa YouTube lang. So, hindi naman, wala tayong problema doon. Nasa YouTube lang. Di ba nasa Asasi naman kayo, Asasi Facebook group dito. Okay? Andun din, laging nakapost yun. Tapos aralin nyo lang uli. We have also one-on-one mentorship. Yung talagang strategy ko. Hindi ako kasi pure smart money concept, guys. I'll be honest with you. Hindi ako smart. Magkano yon? Tanong nung iba. Actually, it's $250 lang. Napakamura nun. In-explain ko yon sa iba bakit. Hindi kasi negosyo yung ating tutorial. Kita nyo, libre na nga ngayon yung group ko. Dati may bayad pa yan nung nakaraan. Good thing may mga sponsor tayo tulad ni Tickmill na weekly yan. Ipamimigay natin ang knowledge natin. Kaya lang, syempre, pagka one-on-one, mas seryoso kasi. Nagseseryoso rin yung tao. Ako rin, obligado ko na kapag naituruan ka at mag-set ng Zoom sa inyo ng time. So that's only 13,000 pesos. Dalawang Zoom yun pero magkahiwalay kasi may mga papanoorin kang video bago tayo mag-Zoom, magsasubmit ka ng assignment. Yun yung one-on-one natin. But I'm not pushing you kung wala naman talaga kayong budget pa sa ganun. Pero I have hundreds of students na that will be around 400 na yata yung nag one-on-one sa akin. Kasi ang dami rin naman ngayon no na
nasa group mentoring ko. Dati yung paid namin. Okay. So, depende na lang sa inyo kung ano, kung anong gusto nyo. Kung may tanong kayo, message nyo lang ako. Okay, guys? So, again, guys, thank you for watching here in our webinar brought to you by Tickmill. Don't forget, register lang kayo sa Tickmill. Soon, ipapaliwanag ko yung copy trading with Tickmill tsaka ng Asasi EA natin. Kung paano mag-copy trade, lalabas tayo dyan. Any question about trading, kaya natin sagutin. Okay? So maraming salamat sa inyo guys and good night. Antayin nyo na lang yung recording. Don't forget mag-comment doon sa recording nito sa YouTube. Malaking tulong yun sa akin para natin ma-promote lang yung ating YouTube channel. Okay? So thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.